Luistro. Ang sabi niyo po, kaya nga po kayo gumawa ng salaysay kasi gusto niyo pong suportahan ng presidente. I disagree, Mr. Diskaya. I disagree that you made this salaysay out of pure sincerity of your heart to clean the system. Lumabas po kayo because nabisto po kayo. Lumabas po kayo, you made this salaysay because you want to save your skin. And you want to create every possible stories that you can think of just to save your skin. So I doubt if you made this act as a result of the sincerity of your heart and of your good intention, Mr. Thanks, and for Marami pong clarity, salamat. Mr. Resource Person, yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. So ang ibig, sa makatweet, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito ng dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Ganun po ba? Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Tan. Mr. Chair, hindi ko lang ma-reconcile, Mr. Chair, yung sagot ng ating guest, yung guest po natin ngayon. Dahil, una, ang sinasabi po niya, nahihirapan siya, ayaw na niya. Pangalawa, may sinasabi po siyang hingi ng hingi. Kung nagne-nationwide naman po siya nagbibidding, ba't siya doon parating nagbibidding doon sa taong o sa mga isang area na hingihan siya ng hingi? I mean, it does not follow logically that if you're avoiding something, instead of completely trying to disassociate yourself from that person or that area, you would continuously engage into business with a particular person in that particular area. So, actually, Mr. Chair, I'm just trying to reconcile yung mga sagot po niya kanina na at yung sa mga salaysay na binigay niya na para sa common na tao, hindi po talaga nagja-jive. And I guess nobody in this room would actually believe you, Mr. Diskaya. Lastly, I just want to make this as a manifestation. Dahil alam ko po, mayroon pong gusto din magtanong. This is just an interjection naman dun sa line of question ni Congresswoman Luistro. Ang sabi niyo po, kaya nga po kayo gumawa ng salaysay kasi gusto niyo pong suportahan ng presidente. I disagree, Mr. Diskaya. I disagree that you made this salaysay out of pure sincerity of your heart to clean the system. Lumabas po kayo because nabisto po kayo. Lumabas po kayo, you made this salaysay because you want to save your skin. And you want to create every possible stories that you can think of just to save your skin. So I doubt if you made this act as a result of the sincerity of your heart and of your good intention, Mr. Chair. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Adjong. Congressman Santos. Mr. Chair, inquiry. Hindi sa gusto kong overtake ng aking napakahusay na kaibigan, pero nagbibilang ako, nakalimang majority na, yung wala pang tinatawag sa minority, kawawa naman po kami ditong apat. Baka, isn't it our procedure is after the minority, a member of the majority will be called, and then a minority again. Yes, you are correct, Congressman Suntay, but you you very are not in the list. You want to ask a Kanina po ako nagpalista. 3 beses na nga po ako dinaanan dito eh. Kaya nga tanong ako ng tanong, pangilan ako, din sasabihin sa akin, hindi ko malaman kung pangilan ka, sir, kasi nakichairman yung listahan. Ito nga, nasa listahan sa akin. Wala ka sa listahan. Ayun. Ma'am, pakisabi nga, 2 beses mo na ako dinaanan dito, sir. Ito si, di ba, ikaw rin, tinanong ko pangilan ako. Hindi, ang gusto kong sabihin, pwede naman. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, may I also inquire if I'm also part of the list. Baka hindi rin po, kanina pa po ako alas 10 dito na inaagnas na po ako dito. Okay, para malinaw. Also, if I may interject from the line of questioning of the Honorable Congresswoman Luistro. If I may, Mr. Chair. Sige po, sige po. Opo, medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person,
Yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakaraang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig sa makatwid, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito dito sa 18 congressmen na binanggit nyo. Dahil ito ay natuloy yung bigayan. Ganun po ba? Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito. Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt. Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka. Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon, tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan, kaya mo naman pigilan na sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali sa bidding dahil mabablocklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong saraysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? Tama po ba? 23 years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibibigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat ginawa. Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. So yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa? Project ng iba yun? Opo, tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Nakaywawaw na yung lugar na yun substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw. Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal eh. Hindi Okay. po ba? Ay, sorry. Hindi po ba lahat ng project Please, ay geotag? you have to respond respectfully. to Sorry the po, Your committee. Honor. Just to be clear, this is not an interjection anymore. This is your time, Congressman Marcoleta. I think you are... Mr. Chair, just to be clear with the 3-strike policy, can we just ask the DPWH what is this 3-strike policy and the rationale of this Sige po, 3-strike sige pa policy? dyan. DPWH. You second last, please explain. Kasi parang ang dating, parang nakasama pa yung 3-strike rule Ngayon daw nagbibigayan, tapos dahil meron 3-strike rule. Di ba, supposedly governance mechanism yan? Sir Chair, this is in accordance with Republic Act 9184 and hindi lang po ngayong administrasyon na to yung 3-strike policy. There's a department order that says pagka po yung contractor nag-commit dun sa mga nakalista po dun sa 9184 like for example there is collusion o kaya patently nag-submit ng kulang na dokumento, parang halatang nagsasubmit ng kulang na dokumento or nakipag-communicate sa mga back members during the procurement process and all others, pagka ho na may mga bilang yon, nag-submit siya, kulang siya ng bank certificate, parang intentional na hindi niya po rinagay yun. So strike 1 po yun. Pagka ho naka 3 strikes within a year, considered po siyang disqualified or blacklisted. So, sorry, to be clear, hindi po ito bago? Tama Hindi ba? po ito bago po. Okay lang pa ito. You second last. Na-enact po yung 9184, I think it's Yung 3-strike policy. 3-strike policy Kailan po. po ito nagsimula? Kasi po ang Republic Act Sige, dali. 9184, mga Just 2003, to be very fast. probably 2003 or... Hindi po ito 2022. Hindi po. Bakit sabi mo, Mr. Diskaya, 2022 kayo nagbibigay ng pera kasi nga 2022 lang merong 3-strike policy. Sabi ni Yusek Anlas, 2003 pa yung 3-strike policy. O paano ka ngayon? Your Honor, bali po, may department order po kasi na binibigay sa amin at pinapakita po ang mga Bids and Award Committee na yun po ang ginagamit nila. Na department order po nagaling sa DPWs na 3-strike policy. Kaya minsan po, Your Honor, tuldok lang po ay pwede na pong maging ground para ma-disqualified ka po. Hindi naman yan bago eh. Hindi naman bago yung department order, yung batas 9184. Sabi nyo, as early as the 2000s, sumasali na ho kayo sa bid. So therefore, alam nyo ho yung batas na meron 3-strike policy. So hindi totoo. Yung pong sinasabi ninyo,
na kaya lang ho kayo nagbibigay noong 2022 onwards ay dahil meron na pong 3-strike policy. Yun yung specific explanation nyo eh. Hindi ho ba? Na kaya previous to 2022, hindi kayo nagbibigay sa kahit sinong taong gobyerno, taong senador, congressman. Dahil ngayon lang po nagkaroon ng 3-strike policy at dahil may 3-strike policy, kailangan nyo pong pabilisin. Yung pong mga bids, ayaw nyo pong ma-disqualify. So paano nyo ngayon ipapaliwanag na ang sinasabi ni Yusek Canlas, hindi yan bago, hindi yan 2022? Your Honor, pero nung mga panahon po na yun, hindi po ganun po kahigpit ang 3-strike policy. Dito lang po nila parang in-implement ng matinding-matindi po yung 3-strike policy. O di nung in-implement ng matinding-matindi, doon kayo nagbibigay ng pera sa mga tao, ganun ba? Hindi po, Your Honor. Bali, natatakot lang po yung mga contractor na pag nakatatlong Huwag mo beses... idama ibang kontratista, ikaw lang naman yung kausap dito. Natatakot kayo? Yan ang gusto nyo sabihin? Your Honor, kasi pag naka-3-strike policy ka po, ay Hindi, yun nga, ipapablacklist ka na po wala na nila. yun, tapos na yun eh. Basag na yung sinasabi mo eh. May 3-strike policy nga bago 2022. Yusek Canlas, you wanted to say something? It was strengthened by a department order issued in 2015. The violations include purchasing bidding documents but later withdrawing from the bidding without justifiable cause, submitting a letter of non-participation, failing to submit a bid without a valid cause, submitting a late bid without valid justification, submitting insufficient or defective documentation, and other actions deemed to undermine the integrity of public bidding. So what is the date of the department order that we are talking about, Yusek Canlas? 2015, Mr. Chair. My friend, Mr. Diskaya, 2015, yung department order. So ano po yung pinagsasabi nyo na 2022 lang po kayo nagsimula na magbigay dahil meron pong this department order? Paliwanag nyo ngayon. Your Honor, pwede po ba akong mag-submit na lang ng mga dokumento na Hindi pwede, sagot mo muna. Magpaliwanag ka muna. Your Honor, Ano yung paliwanag mo ngayon? Sabi mo, dahil may department order ng 2022, kaya ka nagbibigay sa congressman, DPWH, hindi kasama yung mga senador. Pero ang sabi ni Yusek Canlas, hindi po yan totoo, 2015, yung department order po na yan. O so paano ka ngayon? Your Honor, yung nakalagay po na binanggit po ni Yusek Canlas, ano po yun, yung mga ganong ground po, ang magagawa mo, doon ka lang po mati-disqualified. Talagang totoo naman po yun. Pero this time po, minsan po nagkamali ka lang po ng letra, nagkamali ka lang po ng spelling, basta hindi ikaw po ang napili, ay kadalasan po, i-disqualified ka na po. Minsan po, naranasan po namin parang isang salitang sentence lang talaga, napuyat yung gumawa ng technical. Nagkamali ng letra, isa na po sa ground yun na pwede kang ma-disqualified. Nagkamali ng numero, disqualified na rin po. Okay, meeting suspended. Mr. Chair, just to clarify, Suspend lang muna. I just Meeting want to suspended. ask,